Noong unang panahon ay payapang namumuhay ang mga tao sa isang liblib na baryo ng Santa Monica sa lalawigan ng parting Visayas at kabilang na doon ang pamilya ni Mang Carlos. Masaya at matiwasay na naninirahan sa baryo ng Santa Monica ang mga mamamayan. Kahit na payak lamang ang kanilang pamumuhay ay kontento na sila. Subalit ang hindi nila alam ay may panganib na palang nakaabang sa baryo nila. At isang pangyayari ang sumubok sa katatagan ng mga tao sa kanilang baryo. Isang gabi, habang naglalakad pauwi ng bahay ang 8 taong gulang na batang si Emong at ang pinsang nitong 9 na taong gulang na si Kano, nang may biglang dumagit sa kanilang isang malaking ibon. Takot ang nararamdaman ng dalawang paslit ng mga oras na iyon. Noong masilayan nila ang nilalang na dumakot sa kanila, ay napagtanto nilang hindi ito isang ibon, kundi isang manananggal ang dumagit sa kanilang dalawa. Maya-maya pa'y biglang dinakot si Kano at tinangay ito sa kanya. Pilit naman nagpupumiglas ang bata upang makawala sa manananggal. Ngunit wala siyang nagawa at tinangay siya ng manananggal papalayo. Mga kapitbahay, tulungan niyo po kami. May manananggal. Yung pinsang ko po tinangay ng manananggal. Sigaw ng batang si Emong. Narinig naman kaagad ng mga kapitbahay kung kaya nagsilabasan lahat ang mga ito. At saktong paglabas ng mga tao ay may nakita silang isang nilalang na may malaking pakpak na pumapagaspas paitaas at hati ang katawan, habang may tangay itong isang batang paslit. Sumisigaw silang lahat habang pinagbababato ang manananggal sa ere. Ang anak ko! Tulungan niyo kami! Ang anak ko tinangay ng manananggal! Umiiyak na sigaw na ina ni Kano. Agad namang hinabol ng mga kalalakihan ang manananggal kung saan ito tutungo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila ito nasundan pa. Samantalang takot naman ang mga anak ni Mang Carlos na si Kaloy at si Marco, at nag-aalala rin si Mang Carlos sa asawang niyang si Maribel dahil buntis ito sa kasalukuyan. Nay, natatakot po ako. Baka balikan tayo ng manananggal. Takot na wika ni Kaloy. Dahil sa pangyayaring pagsalakay ng manananggal ay nagkaisa ang mga kalalakihan sa kanilang baryo na magronda tuwing gabi at kailangan ay bantayang mabuti ang mga bata dahil mga bata at buntis ang palaging pinupuntirya ng manananggal. Makalipas ang ilang araw, sa kabilang dako naman ay nag-iigib ang isang batang si Lucas ng tubig. Noong akmang magsasalin siya ng tubig sa galon, nang may naramdaman siyang isang bagay na umaaligid-aligid sa itaas niya. Kaya nagpalinga-linga ang bata at biglang nagulat na lang siya nang bigla na lang siyang sinunggaban ng manananggal. Sumapit na ang dilim. Nag-aalala ang kapitbahay ni Mang Carlos na si Aling Amalia dahil
wala pa rin ang kanyang anak na si Lucas na inutusan niya na umigib lamang ng tubig kaninang hapon. Dahil sa kanyang nerbiyos ay humingi siya ng tulong kay Mang Carlos upang hanapin ang kanyang anak. Hindi nga nagtagal ay pinulong ni Mang Carlos ang kanyang mga kababaryo. Mga kasama ko, halughugin natin ang buong baryo, maging ang kagubatan. Nawawala daw kasi ang anak ni Aling Amalia. Malaki kasi ang duda ko na baka yung manananggal na naman ang pumupuntirya dito. Sumang-ayon naman ang mga kababaryo ni Mang Carlos dahil si Mang Carlos ang tumatayong nakakataas sa kanilang baryo. Kaya ito ay sinusunod nila at nirerespeto ng mga tao. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mga anak, huwag kayong lalabas ng bahay ha. Dito lang kayo sa loob. Makinig kayo sa nanay niyo. Opo itay, dito lang po kami sa loob ng bahay. Hindi po kami aalis at saka babantayan namin si nanay. Agad namang nagdala ng sulu ang mga kalalakihan upang suungin ang liblib na kagubatan para hanapin ang batang nawawala. Abalang hinalughog ng mga kalalakihan ang buong baryo pati na ang kagubatan. Ngunit inabot na sila ng hating gabi at sa kasamaang palad ay hindi na nila nakita pa ang batang si Lucas. Sa bahay naman ni Mang Carlos ay kasalukuyang nagpapahinga ang mag-inang sina Aling Maribel at ang kanyang dalawang anak sa kwarto. Maya-maya ay may narinig si Aling Maribel na isang pagaspas ng malaking pakpak na nagpapaikot-ikot sa paligid ng kanilang bahay. Kaya kinabahan si Aling Maribel at nang mapatingin siya sa may bintanang nakabukas ay nakita niyang sumisilip ang manananggal. Kaya nagsisigaw at humingi ng tulong si Aling Maribel sa kanyang mga kapitbahay. Ilang sandali pa ay papalapit na sa pag-uwi si Mang Carlos kasama ang mga kalalakihan papunta sa kanilang bahay. Nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang asawang buntis, kaya nagmadali silang tumakbo. At noong makalapit na sila sa bahay ay nakita ni Mang Carlos ang manananggal na naroroon sa may bintana at pilit na hinahablot ang kanyang asawang buntis. Hoy manananggal, layuan mo ang pamilya ko. Mga kabaryo, patayin niyo ang manananggal. Huwag niyong hayaang makatakas. Kaya agad nilang pinagbabato ng sibat ang manananggal. Mabilis namang lumipad pa itaas ang manananggal nang makita ang mga kalalakihang umaatake sa kanya. Bago pa man makalipad papalayo ang manananggal ay sinipat mabuti ito ni Mang Carlos sa kanya sinibat sa dibdib. Tinamaan ang manananggal at nagkikisay ito sa ere. Hanggang sa tuluyang nanghina na ito dahil sa tama niya sa dibdib. Bumulusok ng pabagsak ang manananggal sa lupa at walang ano-ano ay nalagutan na ito ng hininga. Nilapitan ng mga kalalakihan ang manananggal at napag-alaman nila
na ang kapitbahay pala nilang si Aling Celia na tindera sa palengke ang manananggal. Magmula nang mapatay ni Mang Carlos ang manananggal ay wala na muling naminsala pa sa kanilang baryo. Muling naging matiwasay na at tahimik ang Santa Monica at nanumbalik na sa dati ang kanilang magandang pamumuhay.